Dahil mainit po sa amin dito ngayon mga kaldaba, ay niyaya ko po ang aking mga tropa na gumawa kami ng buko juice. Kaldabahan, pew 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 pew. For to this video mga kaldaba, ay gagawa po kami ng pinakamasarap na buko juice sa balat ng lupa. Yung tipong pag natikman mo ay makakalimutan mo yung pangalan mo at yung maaalala mo na lang ay yung pangalan ko kasi ako na ang para sa'yo. So ayun na nga po mga kaldaba at ako po'y pinagpapawisan dyan mga kaldaba kasi napakainit at ako'y kinakabahan baka masirang aking mukha dyan kasi bagong facial pa po yan mga kaldaba. Kung iyong mapapansin mga kaldaba ay yung daladalang pitsil ni Kuya Mako, yan po yung ginamit namin nung nag-inom kami nung nakaraan. Grabe yung pitsil na yan talaga mga kaldaba all around. At saka mga kaldaba, yan po ang ginagamit namin kapag merong okasyon po sa bahay katulad po ng binyag, birthday, pista, kahit ano, basta may handaan. Yung pitsil na po na yan mga kaldaba ay all around sarsa, everything, every hour, every minute. Pagkaraan po ng ilang minuto mga kaldaba ay nakarating na po kami sa aming destinasyon. Bali mga kaldaba, kami po ay magpapahinga lang saglit kasi napakainit talaga ng aming nilakaran. Grabe. After ko pong magpahinga ng ilang saglit ay umakyat na po ako mga kaldaba. Inakyat ko na para hindi na siya magtampo sa akin. Grabe mga kaldaba, mahirap pala umakyat sa nyog. Yung tipong pinipilit mo yung sarili mo sa taong hindi ka gusto. Yung tipong durog na durog ka na pero lumalabang ka pa. Kung ayaw sa'yo ng tao, hayaan mo, mamakla ka na lang. Ihiga ka lang, pipikit ang mata at saka uunat. Pagising mo, may 2-5 ka na. Dahil sa napakahabang kwento ko mga kaldaba, ay nakakuha na po tayo ng isang buko. Dahil hindi po maganda ang ating pwesto mga kaldaba at ako po ay umikot muna. Hinanap ko yung mahal ako talaga. Yung tipong hindi ako iiwan kahit anong mangyari. Bale mga kaldaba, sa pwesto po natin na yan, medyo po ako komportable. Kaya tinuloy ko na po ang aking pagkuha ng buko. Dahil natapos ko na pong kunin yung mga buko mga kaldaba, si paring Mako na po mga kaldaba ang nagbiak. Kung yung makikita mga kaldaba, ganito ang pagbibiak ng buko mga kaldaba. Dahil nabiyak na po ni paring Mako ang buko mga kaldaba, ay nilagay niya po ang sabaw sa pitsil na mga kaldaba. At sa mga part po na to mga kaldaba, ako po ay nauuhaw na kaya uminom na po ako. Grabe, napakauhaw na po talaga. Kung iyong mapapansin mga kaldaba, ganun po uminom ang mga pogi. Dahil hindi po kami nakapagdala ng kutsala mga kaldaba, ay gagawa na lang po tayo ng DIY. Bale ang tawag po sa amin ng ganito mga kaldaba, yan po ang tinatawag na sudo. Tingnan nyo po mabuti kung paano gumawa ng DIY na kutsala mga kaldaba. Make sure nyo na lang mga kaldaba na hindi kayo masusugatan. At saka mag-iingat kayo kahit hindi kayo iningatan. So ayun na nga po mga kaldaba, natapos na din po ang ating paggagawa ng sudo. At sumunod naman po tayo sa pagbibiak mga kaldaba. Bali mga kaldaba, si pare Mako po ay medyo napagod sa pagbibiak ng mga buko. Kaya akin muna siyang pinalitan. Nang matapos na po kami magbiak mga kaldaba, ay sinudo na po ni pare Mako mga kaldaba para po mailagay sa pitsil at lumamig na po mga kaldaba. Nang matapos pong suduin ni Boss Mako ang mga buko mga kaldaba, ay inilagay na po ni Boss Mako ang mga gatas. Nang matapos na pong ilagay ang mga gatas, ay sumunod na pong inilagay ni Boss Mako ay ang condense mga kaldaba para lalo po itong sumarap. Nang matapos pong mailagay ang condense mga kaldaba, ay kumuha na po si Boss Mako ng pang-ukay namin mga kaldaba. Dahil natapos na po ni Boss Mako gawin ang aming pang-ukay, ay minekos-mekos niya po mga kaldaba. Ang purpose po niyan mga kaldaba ay para matunaw po yung namumuong mga gatas na inilagay namin mga kaldaba. Kasi pag natunaw po yun mga kaldaba ay lalo pong sasarap itong aming ginagawang buko juice. Dahil natapos na pong timplahin ni Boss Mako at medyo lumamig na po ang ating buko juice, ay inilagay ko na po ito sa nang mainom ko na mga kaldaba. Dito sa mga part na to ay si Boss Ivan po ang umiinom na tumakain ng buko juice mga kaldaba. At ang sabi niya ay napakasarap daw mga kaldaba, gari ng malamig daw. Ito naman po si Boss Mako ay sabi napaka-quality talaga, grabe daw. At ito naman po si Bon, ito po si Boss Rijan, kumukuha na rin po ng buko juice natin mga kaldaba. At kanya na po itong ininom at talaga quality. Dahil napapagod na po ako sa kasalita mga kaldaba, ay hanggang dito na lang po ang video muna natin. See you next video mga kaldaba, bye bye.